Good morning, good morning! Good morning! Chanel. 1, 2, 1, 2, 3. Isa pa. Isa pa. 1, 2, 3. Sali ako. Okay. Chanel, oh. Chanel. Chanel, oh. 1, 2, 3. Morning, kain-kain pares. Kakatapos lang natin kumain, no? So, bali, nas pinili namin na dito mag-almusal ngayong araw ng linggo. Ang tawag nga pala rito sa dinaanan namin na to, sa pinuntahan namin, H po yan. Tapos pagdating naman dun sa party na yon, yan na po yung papuntang All Homes ng Vista Mall. Yan, pagdating dyan. Kadalasan pag Sabado, Linggo, alas 6 pa lang ng umaga, napakarami po nagja-jogging dito. Yan, paikot-ikot sila. Siguro tinawag na H to kasi pa letter H siya, 'di ba? Yan, siguro ganoon ang tawag. Yan, balik na tayo sa bahay. Okay, uwi na tayo. Yan, maraming salamat sa masarap na almusal ngayong araw ng linggo. So tara, uwi na tayo. Ayan. So kakabalik lang natin dito sa Lumina. Bali mamaya nga pala, meron tayong pupuntahan dyan sa phase 3. Subukan natin sagutin yung katanungan ng isa sa mga nag-comment sa ating comment section. Yan, punta tayo rin mamaya. Bali simple lang yung tanong niya. Gusto niya lang talaga malaman kung ano yung kaibahan ng Irene Row House sa Amy Row House. Yan. Bali yung Amy Row House kasi wala rito sa phase 1 and 2 ng Tansa Cavite. Nandun siya sa may phase 3. Yan. So mamaya magbibigay tayo ng update. Okay? Magandang hapon po muli sa inyo mga ka-Row House. Yan, magandang hapon po muli sa inyo. Bali itong video na to, simple lang to. Sasagutin lang natin yung katanungan ng nagtatanong kung ano yung kaibahan ng Amy Row House at saka ng Irene Row House. So mag-umpisa tayo rito sa labas. Yan, ito yung facade na tinatawag. Yan. Sa Irene Row House, yung canopy dyan hanggang kalahati lang. Ali yung mga window grills, hindi po yung kasali. So nagpalagay lang yung may-ari niya sa amin. So imagine niyo na naka window jalousie lang siya. Ayan. Dito sa Irene Row House, window jalousie. Pero sa Amy Row House, steel window. Ayan, steel window siya. Same lang din po. Mayroong brick tile na design. Ayan, ganyan din po yung kulay na pag turn over sa inyo. Meron din pong steel door. Nagawa po ito sa bakal. Pati yung hamba niya. Siyempre lahat ng ilaw sa sala may tatlong receptacle. Yan, tatlong receptacle. Yan po yung lagayan ng bumbilya. Tapos mga ka-Row House, yung pader sa Irene Row House, ganito lang siya. Yan, smooth finish plastering by skim coat. Yan, skim coat po yan. Same lang, merong breaker, may 3-gang switch dito, tapos may outlet. Yan, bali 4 yung outlet sa loob pagka Irene Row House. Bali idagdag ko na rin yung canopy ng Amy Row House ay sagad hanggang dun sa firewall. So wala na kayo makikita ang ganyang espasyo. Sa fixtures niya mga ka-Row House sa Irene, halos magka-same lang din sila. Tapos sa fixtures naman, parehang-pareha lang din. Meron pong gripo, tsaka meron pong toilet bowl. Yan yung water closet. Bali pag sa likod naman pala ng Irene Row House, yan ang makikita nyo. Yung kaniyang canopy rito o yung hibs niya, dyan sa part na yan, hard-deflex board. Tapos merong isang receptacle. Same lang sila ng pintuan, nagkaiba lang po sa bintana. Kasi ang bintana, pareha po sila ng mga sukat. Yan, pareha sila ng magkakabutas. Pero yung nakalagay, jalousie sa Irene, sa Amy Row House, steel window. Tapos syempre may abang din ng isang outlet dyan.
Pagdating naman po rito sa kanyang lababo, ito may dalawang paa. Ayan, may dalawang paa po yung kanyang slab. Tapos naka-tiles po yung kanyang countersink sa Irene. Tapos meron siyang lababo na stainless. Pero pagdating po sa Amy Row House, wala na po to. Bali pa L lang siya ng paganyan. Tapos buhos din yung kanyang lababo, pero ang kaso wala pang stainless. So gawa po sa tiles din, gawa po sa slab yung kanyang lababo. Tapos nakalabas din yung mga tubo. Pagdating dito sa eaves niya, naka-spandrel. Spandrel naman po yung ginamit dyan. Tapos naka-gutter. May gutter na po dito. Pagdating sa Amy Row House, yan, sana hindi po magulo yung paliwanag natin. Sana nakakasabay kayo. Pasensya na kayo kasi hindi tayo makapasok dun sa phase 3. Hindi po tayo makapag-shoot ng video. Sana ma-imagine nyo na lang yung aking mga paliwanag at saka explanation. Regarding sa lababo nun, hindi nyo po mapapakinabangan ng gusto yun. So bali papatibag nyo yun kasi hindi nyo magugustuhan na yung ganong klase ng setup. Yun lang yung aking suggestion. Yun lang di maganda doon. Tapos sa Amy Row House, naka-expose po yung kanyang mga tubo. So bali merong gutter dito. Tapos tumakbo yan ng paganyan dyan. Tapos bumaba dyan. Tapos naka-expose. Kaya pag nagpa-renovate kayo, maaaring mapabago nyo pa. Kasama yun sa mga babaguhin. Tapos yung steel window sa harapan, hindi nyo rin po malalagyan ng mga window grills kagaya na nilalagay namin dito. Kasi kapag binuksan nyo yung steel window, uuntog po dun sa ating grills. Pero nasa sa inyo kung papalitan nyo, hindi. Depende po sa inyo. Yan lang po yung ating konting explanation doon po dun sa nagtanong. So bali nasa likod tayo na. Ito kasi pag jealousy, aangat mo lang, bababa mo, di na siya uuntog dito sa window grills, di siya tatama. Steel window kasi ang bukas nung kasi ganyan. So tatama po siya dito. Kaya mas maganda pa rin merong ganito kahit papaano. Alright. So bali nandito tayo sa phase 3 ngayon. So habol tayo, 5:30 na. Yon, 5:30 na mga ka-Row House. Kamusta kayong lahat? Shoutout po. So pinilit natin na makapunta rito para mas malinaw yung ating explanation. Ito yung sample ng likuran ng Amy Row House. Para doon sa nagtatanong. Actually napaka-importante nitong tanong niya kasi maraming may gusto talagang makakita ng Amy Row House, yung kaibahan sa Irene Row House. So disclaimer lang, lahat ng may papakita ko rito, mapapaliwanag ko ay regarding lang doon sa kasagutan nung nagtatanong. Pero yung mga masisilip natin, hindi na po yan kasama. Okay, regarding po dito sa ating Amy Row House, back extension area muna tayo. Naka-gutter po siya. Bali itong dulo ng canopy sa likod, yan may gutter. Tapos yung downspout niya, size 3 PVC. So kanina nasabi ko, yan naka-expose siya. Yan naka-expose, naka-tiles, pero slab po yung kanyang lababo. So sa mga ganito, suggestion ko kagaya na nasabi ko kanina, hindi mo masyadong mapapakinabangan to. Mas maganda pa rin yung sink mo gawa sa stainless. Kasi itong mga tile grout na yan, balang araw mababakbak ng mababakbak yan. Tapos isa lang yung kanyang paa. Ayan o, isa lang. Nakapa L-type lang siya. So ang gagawin mo rito balang araw, titibagin mo to pag nagpa-renovate ka syempre. Tapos magpapagawa ka ng sarili mong counter table sa ibang part ng area rito sa back extension area. So kagaya na nasabi ko, yan, steel window siya. Same lang din yung pintuan. Steel window rin dito. Yan o. So ulitin ko, yung pagkakagawa pala ng steel window nya, ayan, yung handle nasa loob. May grills din siya pero maliit lang. So kapag ito binasag mo, maabot mo kaagad to, di ba? Ganun din ang style niyan sa harapan. Makikita nyo mamaya. Samantalahin natin, may bukas dito. Ayan. So ito yung klase ng steel window sa harapan.
Ayan, kapag maglalagay ka ng window grills, balak mo magpalagay dyan, hindi mo siya mabubuksan. So tatama siya sa window grills. Yun lang ang disadvantage nito. So same lang naman sila, mga abang ng outlet yan, wala pa kasi hindi pa na-turn over to. So kanina nga pala, nabanggit natin, yan, naka-spandrel din pala siya. Tapos sagad po yung canopy niya. Yan, halos same lang sa harapan. Yan, same na same. Yun lang ang kaibahan. Tapos ang kulay ng kanyang mga flashing dito, gutter, kulay pula, Spanish red. So sa toilet area, sa fixtures, pareha lang din. Yan. So merong iba na A-mirror turnover, hanggang dito yung tiles. Meron naman hanggang dyan. Kung ako tatanungin, much better na hanggang dyan lang. Para pag pinarenovate nyo, hindi na po matitibag lahat. Kasi lahat naman yan titibagin pag pinarenovate nyo. At least konti na lang po yung mga adjustment kung ganyan lang po kakonti yung kinabit na tiles. Disadvantage dun sa mga client na titira dito, na less pa yung budget. Yun lang yun. Same lang sila ng floor, naka-slab, naka-smooth finish, plastering. Ayan. Bali, ayan lang po mga ka-row house. Ayan, sana nabigyan ko kayo ng konting idea. Ayan, God bless po sa inyo. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ayan. Lumina Phase 3, Tansa, Cavite. Bali, syempre dumaan na din kami dito. Sama ko na sa video. Ito po yung dati naming ginawa, Angelic Tan House. Ayan. Nakaschedule po sa amin to para lagyan po or installan lahat ng tiles, yung floor area, sa toilet, tsaka sa kitchen. Ayan, sama natin sa video, just in case na manood yung may-ari nito. Ayan, makita niya rin. Shoutout po kay Sir Christian Tabliso and Ma'am Christina Canale. Yan. And sa family po yung unit niya. Yan. God bless po. Yan, oh, sarap ng weather ngayon, oh. Ang lamig. So kita-kita po tayo mga ka-row house sa susunod na video. And God bless po sa inyo lahat.